Naitayo nyo na ho ba ang inyong mga Christmas tree at na-display ang mga Christmas decor? Baka gusto nyo ho munang i-check kung meron dyang antigo dahil baka mataas na ang halaga nito. Sa kagustuhang bago at bongga ang inyong Christmas decors, pinagtatapon nyo na ba ang mga luma nyong palamuti tuwing Pasko? Aba, huwag muna. Baka ang luma mo palang Christmas decor ang magpapayaman sa'yo. Ang Filipino Picker, tawag sa mga nangungulekta ng kung ano-anong junk o collectibles na si Kyle. Ang isang araw niyang vintage Christmas decor, aabot na ng halos 100,000 piso. Ito talaga pwedeng pang flex kasi it's not just expensive, hindi ka makabili basta eh. Anong Christmas decor ba ito? Tutukan lang at baka meron ka rin pala nito. Kilalang kolektor ng vintage items si Kyle. Isa sa mga kinokolekta niya, mga bagay na may kinalaman kay Santa Claus. Meron siyang rare edition ng 1979 Funny Comics na may larawan ni Santa Claus. 1979 Funny Comics has Santa Claus, hindi Santa Claus. Very rare ito. Meron ding Santa Claus na gawa sa vinyl. Ito yung pinipindot, ayan. And sa ilalim niya, ayan siya. Meron ding Santa Claus at Christmas Lady na 5 dekada na ang tanda na nagmula pa sa Greece. Hard plastic ito. Pero ang may tuturing na isa sa pinakamahal na Christmas decor sa kanyang koleksyon, ang rare Christmas cookie jar na ito na tinatayang 6 na dekada na ang tanda. Gawa ito sa ceramic na nasa 12 to 14 inches ang taas. It's really an amazing collector's item. Nakaimbak lang daw ito noon sa junk shop bago niya nabili sa halagang 1,300 pesos. Ang tanong, magkano na kaya ang halaga nito ngayon? Ngayon, nasa mga 5K na siya. Wow! Halos nag 5 times na ang presyo. Meron kang cookie jar na ceramic na babasagin na napakaganda on your Christmas displays. Minsan tatawagin ka nilang parang, wow, yayamanin itong family na to. Pero ito na siguro ang isa sa pinaka-espesyal na idinidisplay tuwing Pasko, sa bahay man o sa simbahan, mga Belen. Katunayan sa ating Facebook page, marami ang nag-send ng kanilang mga antigong Belen. Merong Belen na nasa kanila na raw noon pang dekada 70. Meron ding pa-promo o freebie ng isang soft drinks. Ngunit si Kyle, meron daw bahagi ng Belen na nakakalula na raw ngayon ang presyo. Around 2016, ang bentahan nila noon mga 16,000, mga 18,000. Pero ngayon, 75,000, 85,000 na. At the price they're trying to buy it from me, sabi ko, wow, ang laki na ng kinita agad. Anong Christmas decor nga ba ito? At bakit malapit nang umabot ngayon ang halos 90,000? Tumutok lang mga kapuso at humandang maghalongkat at baka meron din kayong ganitong Christmas decor na ang halaga pwede nyong pang-aginaldo. Susunod na! Ang mga antigong Christmas decoration ni Kyle, dumoble o trumiple na raw ang presyo ngayon sa merkado. Pero ang pinakamahal sa kanyang Christmas decoration collection, ang imahe ng Batang Hesukristo na nasa kanyang Belen. Bagamat halos 2 inches lang ang imaheng ito, ang presyo raw nito ngayon umaabot na ng 85,000 pesos. Pinost ko siya. May mga nag-message na gustong bilhin agad. Sabi ko, wow, ang laki na ng kinita agad. Wala pang isang araw. Ang Batang Jesus nabili raw ni Kyle sa Santa Cruz sa Laguna noong 2016. When I saw the baby Jesus, I already thought of my dream holy grail na gagawin ko for the Belen. Pero bakit ganito kamahal? Ang Batang Jesus kasi na ito, gawa sa ivory o yung tusk ng mga elepante. Pero paglilinaw ni Kyle, ang mga gawa sa ivory, mahigpit na ngayong ipinagbabawal. Pinagbawal na ang ivory. Pero back in the day, it was legal to own it. Wala nang gumagawa nito sa ngayon. Ang
Ang imaheng ito ni Hesukristo, pinaniniwalaan ding may dalang swerte. Nakabuo kayo ng baby kung nahihirapan kayo. Nung nalaman ko, nagulat ako. Sabi ko, kaya pala ako nagkaroon ng 2 anak agad. Ang swerte na dinala niya sa akin is of course, I had a great family. I had 2 wonderful kids. And then, I have wonderful step-kids also ngayon. Our family went bigger and bigger and bigger and happier. So the lesson for this Christmas, huwag basta itapon ang mga lumang Christmas decor dahil baka ang mga ito ang magpapa-merry ng inyong Pasko. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.